Okay, maiksi lang ito. Magandang umagang maulan para sa ating mga kaibigan sa media, and we're ready to answer your questions. Rene? Isang Yan. maulang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga media personnel and syempre lahat ng mga nakaantabay sa safety of their homes. Sana po para po sa press conference ng House patungkol sa nagdaang linggo. Simple lang din po yung statement natin. Nakita naman po natin yung nagdaang testimonies from our State Auditor, Attorney Wamil. And ang sa atin lang, kailangan pong magtuloy-tuloy yung proseso hanggang tapusin ito. Hindi tayo papayag na hindi mabutbut lahat ng ebidensyang in relation to from COA's decision, misuse and abuse of confidential and intelligence funds. Wala na po dapat na balakid, tapos na yung gawain ng House. The Supreme Court put out a decision that moot and academic na dahil nasa Senate na. Ang kailangan na lang po, isa-isahin natin. And hindi po mag-resort to red tagging or hindi din po mag-resort sa distractions habang we go through each evidence, we go through the process hanggang katapusan. We're ready to answer your questions po. Attorney Jay, I want to say something. Just good morning, everyone, and thank you for joining us again today. And I hope everyone's safe. So we're ready to take your questions. Alright, para po makasimula na tayo. Ang, ikaw na unang magtanong. Hello po, good morning po, Kong Ace, Kong Rene, and Attorney Jay. Good morning po. Morning. Yes po. Sir, kuha lang po sana ako ng reaction sa naging observation po ng Palas regarding po sa impeachment trial. Kahapon kasi sa press briefing po sa Palasyo, tinanong kasi si Palas Press Officer Yusek Castro sa assessment ng Palas sa Day 13 ng impeachment trial. Binanggit po ni Yusek Castro na may ilang senator judges na tila umaaktong parang mga abogado at sinabihan nga po niya na huwag magdala ng walis sa Senado dahil hindi dapat walisin o balewalain ang katotohanan. Ano po yung reaksyon ng prosecution sa pahayag na ito? Sa inyong pananaw, may implication po ba ito sa kasalukuyang impeachment proceedings? Thank you po. Sige, ladies first. Nakita din natin yung press conference na yun live. May distinction between yung gawain ng House Committee on Justice panel members, the senator judges, and even yung prosecution and defense lawyers. It's the job of the House Committee on Justice members, and I think with the senator judges as well, to ask clarificatory questions. Dahil gusto nating maliwanagan ng sarili natin, ang mamamayang Pilipino, sa ebidensya at proseso. So may karapatan yung mga senator judges, and even kami noong we served as House Committee on Justice members, to ask these clarificatory questions. And there is a distinction nga sa gawain namin and gawain ng prosecution and defense to argue yung sides na meron sila. So, syempre, we'd like to make these, yung gawain at yung duties natin clear, at we hope na sa dulo nito, lahat tayo participants sa proseso ng pananagutan, proseso of finding out the truth. And at the end of it, may accountability na makuha yung mga opisyalis natin. O naman, ang may dadagdag ko dyan, maraming nawalis dun sa Senado. Ang daming nawalis. So, para sa akin, no, the judges must always be impartial, and that will not show any bias, no? Correct, dapat magtanong sila para maliwanagan, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mismong ating mga senator judges on the evidences being presented before them, no? Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga sila yung maghuhukom But yung sa kanilang pagtatanong ng clarification, hindi po dapat nagpapakita ng bias, no? Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules, no? At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national
the nation, no? The whole nation is watching. Hindi lamang ho yung prosecution, hindi lang yung defense, hindi lang yung witness ang binabantayan at pinanunood nila rito. Pinanunood din nila ang ating mga senator judges. So I guess the presiding officer must remind them, no, of their duties and to remain impartial in this issue. Yes, just briefly, of course, we respect the authority and power of the senator judges to ask clarificatory questions, and we also trust in the presiding officer's judicious discretion in determining if the questions being asked are material and relevant to the issues at hand. So, but I guess what's important also is we want to focus on the fact that we think our witnesses so far have been able to properly respond to these answers, and give clarity on the issues, that may be the topic of these questions. Also, sir, may observation din po ang Malacanang. Sinabi po din kahapon ni Jose Castro na ang pinaka-bias na pahayag ng senator judges sa impeachment trial, yung pinipilit po ang special disbursing officer lamang ang may pananagutan at hindi po yung head of agency na si BP Sara. Reaction po ng prosecution dito, do you share the same observation po? Thank you. Really? Ay, sige. Okay. Sige ho, go Sige, ahead. Jay. Really. No? Okay. Sige, Jay. Okay po. So, Go ahead, Jay. siguro to address this, to be safe, ang gagawin ko na lang ho, I will refer you again to the response of our witness, regarding this matter, si COA's attorney Roderick Wamil. So sabi nga ho niya, his position is liability is not on the special disbursement officer alone. In fact, higher responsibility and accountability is placed on the head of agency. And he pointed to specific provisions of the law and yung joint circular. Kung saan nakalagay ho dyan, maliwanag, na it is the head of the agency who's directly and primarily responsible for all funds and properties pertaining to the agent, to his or her agency. At nakalagay din ho sa joint circular that governs the use and liquidation of confidential funds. Ang head of agency, siya ho ang inaatasan na siguraduhin na yung liquidation process under that joint circular will be properly and strictly observed. Nakalagay din ho dyan, meron din siyang also responsibility to directly supervise the use of confidential funds, at makikita din natin dun sa mga napakadaming certifications and different liquidation reports, documents na pinirmahan ng Vice Presidente, nakalagay doon she's accountable for the use of those confidential funds. So again, this is not my words. These are the words of Attorney Roderick Wamil, nasabi niya, ang head of agency ang mas may mataas na pananagutan dyan. Which of course, in this case, is the Vice President. Sorry. Siguro ang idadagdag ko na lang po, kilala sa jurisdiction natin, or sa jurisprudence rather, yung doctrine of command responsibility. So pag may pagkakamali o kung anuman sa isang document, yung isang parang inferior government official, merong pa ring responsibility ang supervisor, ang superior officer. And may batas tayo tungkol dyan. So hindi natin pwede masabi that the buck stops at just the special disbursing officer. Meron at meron pong responsibility yung higher commanding officer. Ako naman, dagdagan ko rin yan. Susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rene at saka ni Attorney Jay, na itong malinaw na malinaw sa joint circular na ang head of agency ang accountable dito. Yes, the head of the agency appoints the SDOs, ito si Fajarda and si Acosta, but to me, they are just mere pawns.
sila lang yung tiga kumuha ng, sila yung magdi-disburse, no? At sila yung may authority given by the head of the agency to disburse these funds and make sure that the funds are properly used and properly spent on items that are allowable under the joint circular. So sa tingin ko, no, hindi maiaalis, no, ang pananagutan ng head ng agency dito sa usapin ng confidential funds. Kasi nga, siya ang pumipirma sa physical and financial plans, siya ang pumipirma sa liquidation, siya ang pumipirma sa mga iba pang certification. And clearly stated doon that itong mga signatures na ito ay necessary, no, doon sa mga dokumentong isinasubmit doon sa Commission on Audit. Kaya hindi pwedeng may alis, no, ang pananagutan sa head of the agency. Alright. Po, Thank you. salamat po. Thank you. Okay. Ngayon po naman magtatanong si Haji. Go ahead. Magandang umaga po, Haji Kaaminyo ng Brigada News FM Manila. Hi Haji, morning. Opo. Ask ko lang po yung reaction ninyo in an interview, I think it's yesterday. Dinescribe po ni Vice President Sara Duterte as may bending the law doon po sa ginaganap na impeachment trial. Malinaw daw po na may bending the law po doon. Kaya ang context po kasi parang tinanong siya about the noise ng pag-aresto di umano kay Senator Bato de la Rosa. Pero hindi daw po kailangan ng disruption sa impeachment trial dahil ngayon pa lang naman daw, kitang-kita naman daw sa impeachment na may bending the law. Would you like to react on it? Kung Rene? Oo, na siguro si Kong Ace. Sige. Hindi ko alam kung saan banda, no, na merong bending of the law. No? Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbok kung saan yung sinasabing merong bending of the law, no. If ang kanyang tinutukoy yung tungkol doon sa mga ebidensyang inilalatag ng prosecution, mukhang mali yata because ang sa panig ng depensa sila dapat ang magpatunay na itong mga ina-allege dito sa ating articles of impeachment mapapatunayan o madedebunk sa pamamagitan ng ebidensyang hawak ng depensa. So sa ngayon parang hindi ko maintindihan saan banda at papaano sinasabi na merong bending of the law dito sa usaping impeachment trial. Ang dagdag ko na lang din po doon, yung mas pinaka-nakikita nating clear evidence of bent laws ay yung napakadaming ebidensya ng anomalya sa paggasta ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President and Department of Education. Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts nakalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yung acceptable use of confidential and intelligence funds. If there's anything that has to be answered with regards kung paano na-observe yung law, yung rules, yung regulations, it should be VP Sara Duterte. So we look forward to later down the line, yung counter-narrative or yung defense ng legal team ni VP Sara Duterte because as it stands, wala pa rin po tayong clear explanation kung bakit ganun kadami yung anomalya sa isinumiting mga audit reports for OVP and Department of Education Confidential Intelligence Fund spending. Ito, mahalagang punto rin ito siguro, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Rene, no?
remember, 2022 pa ito na nagkaroon ng issue tungkol sa notice of disallowance. 2026 na ngayon, no? 4 years has passed. They were the Office of the Vice President and the DepEd Secretary was given the opportunity, no, to rectify o i-correct yung mga submissions nila dun sa COA. And wala pa. 4 years, 2026 na ngayon. Hanggang ngayon, wala pa silang isinasubmit para patunayan na itong mga pondong ito ay ginamit talaga sa Confidential and Intelligence Fund. No? So, surprising lamang na it takes about 4 years. Well, ngayon nga, umabot na tayo sa trial. Diba? This is the perfect and the most opportune time for the Office of the Vice President to clear her name, no, by showing evidence, showing documents compliant with the joint circular na walang anomalyang ginamit o ginawa ang kanilang opisina. Pero as we speak, wala pa tayong nakikita. Napakadali naman sigurong mag-submit, no, sa COA ngayon ng mga resibo. Pero mukhang wala. They always stuck with the submissions na ang karamihan ay puro accounts, acknowledgement receipt. So medyo may malaking katanungan tungkol dyan. Okay. Last question Yes, na lang po. can I also add something, Yes, po. Jay, Go quickly? ahead, Attorney. Quite frankly, this is the first time I heard it, so I had to look for it, no, para accurate when I address it. Nakalagay dito sa statement, VP Duterte said, napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Simula pa sa House of Representatives, hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa ano bang tawag dyan? Stage, rostrum, or elevated platform. Okay. So as pointed out by Kong Ace a while ago, no, if the Vice President is pertaining to the proceedings before House of Representatives, well, the Supreme Court, no, has already ruled on this matter. It has dismissed due to mootness the 2 petitions filed, no, before the High Court, no, to question those proceedings, no. So mismo na nga din ng sinabi, no, ng spokesperson ng impeachment proceedings, so clear, wala nang reason para hindi magtuloy-tuloy itong impeachment proceedings which are now pending before the Senate sitting as an impeachment court, no. About sa next part naman na sinabi niya, 2 tao na nagkaupo doon sa ano bang tawag dyan. I think she's referring to the Senate President and the presiding officer, no. But with respect to that, that's an internal matter that's already been decided upon by the Senate, no? And it's clear that the Senate President has already spoken on this and explained, no, why they had the authority to do that, to designate another presiding officer. And I think more importantly, no, sinasabi kasi bending the law na nangyari sa impeachment. I think both parties agree that the presiding officer has been conducting, no, and presiding over these proceedings in an fair and equitable manner. We've heard this from the defense themselves, no, not complaining with the way that the presiding officer has handling matter. Both parties are in agreement, no, that the presiding officer has been leading this impeachment proceedings with a steady hand, no. Talagang wala namang pinapaboran sa kung saan mga magkabilang panig. So I don't know saan ang panggagalingan na sabihin na may bending the law na nangyayari dito sa impeachment proceedings. Okay. Last na lang po, may patanong lang po. In an Octa survey dated July 4 to 11, lumalabas po na si VP Sara pa din ang preferred ng mga Filipinos with 43%. Although lumiliit daw po yung lamang kung head-to-head po sila, no, ng kanyang sumunod po sa kanya with 34%. Para po sa inyo, ito pong result ng survey na to ay nakaka-alarma po ba or namo-motivate po ba kayo or ano po yung yung feeling po ninyo dito sa Octa survey na to? Yeah. Sige, ako muna sasagot, Kong Rene and Attorney Jay.
Sa tingin ko, unang-una, no, hindi naman basihan, no, itong popularity contest para dito sa usapin ng impeachment trial. No? Ang sinasabi po dito sa impeachment trial ay kung ang ating mga hinalal na mga opisyal ng gobyerno, regardless whether nakakuha ka ng 100 million votes or 1 million votes, does not exempt you, no, from accountability or yung pananagutan kung ikaw ay may pagkakasala. Kaya natin ginagawa ito para ipakita, no, kung karapat dapat pa ba na manatili sa pwesto ang ating pangalawang pangulo after itong mga alegasyon na ito ay inilahad, no, dito sa isang trial na sinasabi nating impeachment trial. So again, the popularity will not in any way, no, affect nor influence nor perhaps what do you call this, makasira, no, dito sa pagpapatuloy nitong paglilitis na ito, no. Again, kailangan nakatutok tayo dito sa ebidensya, yung ating panawagan na maging impartial ang ating mga hukom, nang sa ganon ay ang kanilang basihan, hindi lamang yung kanilang affiliation with a political party or yung kanilang basihan pagdesisyon ay yung popularity nung respondent, kundi dapat tingnan mabuti, timbangin mabuti, usisain mabuti, at natural, no, na kapag dumating sa punto na sila ay magdedesisyon, ang ebidensya ang kanilang gagawing basihan. Hindi po yung ibang bagay na walang kinalaman sa ebidensya. Mahirap gawin itong trial na ito dahil ito ay political, divisive, at isang issue that may polarize the nation. But at the end of the day, ang makikinabang dito ang buong bansa, buong mamamayang Pilipino, dahil ipapakita dito na hindi ibig sabihin na ikaw ay popular, ay exempted ka o meron ka ng lisensya gumawa ng mga hindi karapat-dapat o mga paglabag sa batas. Remember, itong ating trial dito ay walang kulong, no? Kundi itong trial na ito ay pagtatanggal lamang sa pwesto ng mga taong inihalal ng ating taong bayan kung sila ay may pagkakasala o merong ginawang paglabag sa ating mga batas. Well, very well put ni Attorney Kong Ace yung response. Ang idadagdag ko na lang, we're after accountability, we're after the truth. Popularity does not factor in doon sa paghanap natin ng sa dulo nito, hustisya sa mamamayan, kung nalaman natin at matatakan na meron nga pong pondo ng bayan na hindi tama ang paggasta. Kung nalaman natin na may paglaki ng yaman na hindi naaayon doon sa nireport sa SALN, kung meron pong pagbabanta at panunuhol na labag po sa batas at sa konstitusyon. Andito naman tayo dahil minimeasure natin yung fitness to rule ng isang opisyal dahil po may maraming gawain siyang ginawa na tinimbang bilang impeachable offenses. So sa atin, ginagawa natin yung trabaho sa pagpoproseso ng complaints na to na mabigat enough na may ganitong ebidensya. At syempre, hanggang matapos ito, hanggang mahatid yung pananagutan na dapat nararapat, yung hustisya na nararapat. And just quickly also, no, I think we can't overemphasize our position here, no, na hindi ang kasikatan, ang popularidad, hindi kailanman dapat maging lisensya ito, no, para matakasan ang accountability, no. With this, no, kung ang mga opinion ng mga kababayan natin, tulad ng lagi din namin sinasabi, naniniwala kami mas dapat na kung alamin natin ang opinion nila pagkatapos ng maglatag ng ebidensya ng prosecution, and to be fair, ang depensa din kung meron, no? At pagkatapos nilang makita ang kabuuan ng ebidensya, doon natin pakinggan, no, kung ano ng kanilang opinion. Dahil kami, malakas ang tiwala namin sa aming ebidensya at naniniwala kami pagkatapos makita ng mga kababayan natin lahat ng ebidensya dito sa paglilitis na to, mabubuksan ang mga mata nila.
Maraming salamat po. Alright, maraming salamat din, G. And now we will listen to Lance. Go ahead, Lance. Hello po, good morning. One question lang po for me. Yesterday din po in an interview sa Davao City or in an interview somewhere, sinabi po ni Vice President Duterte na wala raw pong mali doon sa pagbisita niya doon sa ilang mga nakakulong na senador na sina Senator Rodante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. I'm just curious po, is the prosecution bothered at all with this pagbisita or mga visits? Kasi as we can all surmise naman, the vice president is currently on trial, and Senators Marcoleta and Senators Estrada are still possible na makaboto po doon sa impeachment trial dahil hindi pa naman malinaw kung ano po talaga yung mangyayari doon sa botohan. So, nabobother po ba yung prosecution? Tama po ba na ang isang vice-presidente na humaharap sa paglilitis ay bumibisita doon sa mga senator judges na pwedeng humatol sa kanyang kaso? Gusto niyo ako mauna? Go po. Okay, sige. Ako muna. Kung Rene, you want to start? Ako na lang. Sige. Uh, tayo, we have complete confidence in the evidence at yung paglalatag natin dito na yung ginagawa ni VP Duterte or even the senator judges in their spare time, hindi po siya nagpa-factor in sa discussion. Pero tayo, dapat critical din tayo sa alignments, sa questioning, sa framing, sa supposed neutrality. At gusto natin yung process na to, clear po sa ating officials kung ano po yung roles na narito sila para gawin. So ang senator judges, maintindihan yung lahat ng mga nakahain na ebidensya, maipaintindi sa mamamayan, no? And to exhibit political neutrality in doing so. And tayo, inaasahan natin kay VP Sara Duterte yung pag-prioritize na malatag yung kanyang defense, counter-narrative, at hindi po yung iba't ibang mga other side activities na makikita nating hindi po relevant para i-resolve yung mabibigat na mga kaso at mga charges na hinaharap niya ngayon. So, kung ano man po yung gawin nila at the side, no, di naman na po sa atin yun, pero critical nating tinitignan. Ano po ba sinasabi nito sa pag-prioritize ni VP Sara Duterte sa mga kasong kinakaharap niya? Ano po ba yung ibig sabihin nito sa pag-prioritize ng ating mga officials sa roles na pinanghahawakan nila, including yung supposed neutrality ng senator judges? Ang humusga po ay taong bayan. Ako naman, ang may dadagdag ko dyan kung ano yung sa tingin namin yung pagbisita, well, karapatan ng kahit sino na bisitahin yung kanilang kaibigan kung ito ba kung ito'y nasa loob ng piitan o ano, it doesn't really matter and does not even affect the issue at hand. Sa aming paniwala, karapatan niya yan, bisitahin yung kanyang kaibigan. Nagkataon lamang na ang kanyang binisita ay mga senator judges na sa kasalukuyan ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na sumali dito sa impeachment trial na nangyayari sa Senado. If ang kanyang pagbisita ay para kung sakaling sila ay makapag-participate, ay ma-impluwensyahan ang kanilang mga desisyon, karapatan niya siguro yun. But again, let us remind the senator judges na maging impartial at ang kanilang gagawing desisyon ay desisyon na matagal na magkakaroon ng epekto sa kanilang karera sa politika. Hindi nakakalimot ang ating mga kababayan. Halimbawa, kung sila ay after showing all the evidence na hindi na debunk o hindi na dispute at mabigat itong mga ebidensyang iyon, and in spite of that ay bumoto sa hindi sang-ayon sa opinyon ng karamihang mamamayang Pilipino, then sila ang mayroong pananagutan sa ating mga mamamayan. Sa aking paniwala, she has all the right to visit
Just the same, just like the time when she visited the kulungan to visit former Congressman Arnie Teves and Ramil Madriaga, allegedly, no? So, yun yung mga karapatan niya yan, bumisita. Okay po, thank you. Now na Vel, it's your turn. Okay, good morning po, Kongs. For Kong Ace Barbers po, Yes. in an interview kahapon po may 4 na ex-Marines na binawi yung mga statements nila. And isa po kayo, I believe, dun sa mga nasa listahan nila na nakatanggap daw ng malita along with other Kongs. Your comment on this po? Well, unang-una, para lang sa kaalaman ng lahat, ako ang una nag-file ng kaso, no? For libel and cyber libel dito sa mga Malita boys, no? At saka si si Attorney Baligod, no? So finailan ko sila ng libel at cyber libel, and sunod-sunod, no? Ang ating mga kasamaan sa Kongreso na nag-file din ng kaso. Sa aking pagkakaalam, no, nung lumabas itong video na magre-recant yung 4 doon sa 18 Malita boys, ako'y natutuwa dahil lumalabas na yung katotohanan. Sila mismo nagsabi na merong nagtutulak sa kanila, merong gumawa ng kanilang joint affidavit, at merong nagsasabi sa kanila na ito ang sabihin. No? Hindi ba nakakabahala yun? No? Kaya nga pakiusapan natin itong 4 na ito na dapat siguro mas maging matapang pa kayo. Pangalanan nyo sino yung mga yan, no? At kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo na itong sinasabi ninyo ay may katotohanan. Nang sa gano'n naman, hindi naman maapektuhan, no? Itong mga taong pinangalanan nila dun sa kanilang joint affidavit na na malakas pang ipinahayag ni Atty. Baligod. Oh. So yun. Do you think po this will prove or strengthen your credibility as part of the PROSEC team along with Kong Jinky and Kong Laila na nasa list din? Well, yes, I believe so. No? Bakit? Kasi unang-una, kasinungalingan eh. Wala pang bumabaliktad na 4 na Malita boys. Meron ng inconsistency sa mga pahayag nitong mga 18 ito, no? Pati si Atty. Baligod, no? So, alam mo na merong pagsisinungaling, alam mo na merong paninirang puri, at alam natin na may ganyan. At kami naman naniniwala na ang ating mga kababayan ay hindi basta-basta naniniwala sa mga ganitong klase, no? Kaya nga tamang-tama na bumaliktad itong mga kliyente ni Atty. Baligod, no? Bumaliktad na at nagsasabi na ngayon ng mga katotohanan. Lastly po, what do you think prompts then para mag-recant dun sa mga statements nila? Well, the only thing I can think of is probably konsensya, no? Nakonsensya sila dahil apparently, no, dun sa kanilang pahayag dun sa kanilang pagre-recant, pinangakuan sila kung ano-anong mga pangako, no, na 2 taon daw silang hindi na maghahanap buhay dahil bibigyan sila ng pera, bibigyan sila ng proteksyon. Pero ngayon it seems, no, na lahat ng pinangako sa kanila pagkatapos nila makapagsalita at inihayag ni Atty. Baligod, so nagkaroon ngayon ng paglalahad ng katotohanan dito. So I guess siguro mas magandang makumbinsi rin nila, no, yung kanilang ibang mga kasamahan. At dapat siguro kung makukumbinsi nila yung karamihan sa kanilang mga kasamahan na Malita boys, siguro dapat maglabas na ng sila naman ang panagutin natin kung sino man ang gumawa nitong fabricated lies na ito, sino man ang gumawa nitong paninirang puri na ito, siguro dapat panagutan nila yan sa batas. Okay, thank you po. Thank you, Okay. Ben. Thank you. Earl, may follow-up ka? Sabi mo? Yes po, good morning, Spokes Ace. Kung Ace, busina lang po ako, no? Asking outside lang the impeachment matter po muna. Yun din lang Yes, sa sir. tanong ni Vel. Kasi binawi rin nung Malita Boys yung kanilang
mga sinasabi na nag-deliver sila ng pera noon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Baka lang po, being a colleague, meron kayong short statement about that. Oo, alam mo, nakakalungkot na kung yan ang magiging basihan para sa pagpa-file ng kaso sa mga kasamahan natin sa Kongreso, para namang walang bigat, no? Walang bigat 'yun. At siguro dahil nga ito ay sila ngayon ay bumaliktad, makakatulong yung kanilang pag-recant dito sa pagpapalabas natin ng katotohanan tungkol dito sa usapin ng flood control, na kung saan maraming kasamahan natin sa Kongreso ang na-involve, lalong-lalo na ang ating dating speaker. So medyo ito ay sa aking paniwala ay siguro dala ng konsensya nito mga ito, siguro naisip nila na masama magsinungaling at ito ay mayroong kapalit na karma, no? Kaya siguro ganyan ang kanilang stand ngayon. Thank you, sir. Balik ko lang Thank po you, sa impeachment. Ngayong binawi nila yung mabibigat nilang akusasyon, specifically yung direkta sa mga membro na may kinalaman sa pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte, na-establish na po ba ngayon na mukhang deliberate attempt lang ito to attack the impeachment process? Well, if you're going to ask my honest opinion, Earl, yes, deliberate yan. No? Pinlano nila yan na siraan yung mga nasa likod nitong impeachment na ito. Remember, constitutional duty ng mga kongresista na mag-initiate ng impeachment proceedings, mag-initiate impeachment complaint. At ito'y dadaanin sa proseso na ang tawag natin ay due process, no? Na binibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan ng oras para magpahayag siya ng counter dito sa mga usaping ito o dito sa mga allegations ito. So obviously para sa akin ito ay bukod sa paninirang puri na gawain naman ng marami diyan, no, na siguro bayad yan, no, na mga lalo na diyan sa social media. Sumikat itong social media, ang daming magaling So naninira na sila at nagpapahayag ng kanilang opinion tungkol dito sa impeachment ito. And ang pinaka nakakalungkot, nagpapakalat pa ng fake news kagaya nito, no? Na kung saan ay sinabi nga nung 4 na Malita boys na ginawa na yung kanilang joint affidavit, tinuruan sila anong gagawin at anong sasabihin, na obviously ay isang attempt, no, to discredit the members of the prosecution panel, who is now in charge of the impeachment trial, the prosecution that is now prosecuting the Vice President. Thank you po, Spokes Ace. Thank you, Earl. Thank you, Earl. Si Rosalie daw po, mayroon ding katanungan. Rosalie, go ahead. Good morning po, sirs and ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa issue po na statement ni VP Duterte na sabi niya nga po, hindi na kailangang guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Yung pong mga gantong public statement po ng Vice President na respondent dito sa impeachment trial, could that affect public confidence po dun sa process? Can I respond? Actually, I wanted to go back to that before we ended the discussion, because I really find it troubling, the statement and concerning. I've quoted some parts of it earlier, and I was reading the article again about it, and based on this, sinabi niya dito, again, she said, napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. And then she doubled down in saying, hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. So, this sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, and it also not just the process itself, but the impeachment court, and of course ultimately the presiding officer, who is responsible for the conduct of the proceedings and the rulings being issued. Because if you're saying this bending the law happening here, she's saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated by the impeachment court with the presiding officer. I think that's uncalled for.
Even if it's clear that some of the rulings of the presiding officer have not favored the prosecution, but we've seen that the presiding officer has consistently endeavored to conduct the trial in a fairly orderly manner in accordance with the Constitution and the rules. As I stated a while ago, even the defense, in their press conferences, we've heard them say this whenever they ask and to comment on how the presiding officer has been conducting the proceedings. They've always said that they think the presiding officer has been fair to both parties. So we think this is uncalled for, and but we will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how will they appreciate this, if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Nothing to add na po. How about po si Kong Ace? No, wala na, okay na yan. Kasi hindi ko rin nabasa o hindi ko nga maintindihan ano yung bending of the law there. Okay po. Follow Meron up pa ko lang po kung, sorry Sir Roy, meron po bang legal relevance po ito dun sa kanyang impeachment case? Especially siya po yung respondent but she's making statements like this in the public. Well, ako, tingin ko, siguro rather than, this is my opinion, no? Rather than issuing statements that are quote-unquote attacking the process, the integrity of the process being done in the Senate now, it's better that she appears and answer all these allegations. Kasi parang tapos na, no? Hindi na tayo humaba. Yun naman ang ating objective eh. Imagine 2022 pa ito. Hanggang ngayon nga, ARs pa rin, o acknowledgement receipts pa rin yung ebidensya, yung kanilang sinubmit na liquidation. It's already 4 years, no? Since the issue came out, and that could have been rectified already. Unfortunately, hanggang ngayon, wala. So it's better that we hear it from directly from the Vice President. Kung siya a-appear at siya mismo ang sasagot doon sa mga allegations na yan. Again, definitely, as I've said a while ago, that's why we think it's very troubling, it's concerning, because it undermines the people's trust and confidence in this constitutional institution. No, as a lawyer, as an officer of the court, I feel that it's my duty also to defend the impeachment court. No, dahil malaki yung problema yon, no, kung ang mapapaniwala mga kababayan natin na hindi maayos ang nangyayari dito sa impeachment proceedings, no, dahil merong madaming paglabag ng batas na ginagawa dito sa impeachment proceedings, mahirap po yan, no, kung mawawala ng tiwala ang mga kababayan natin dito, no, sa proseso na to. And quite ironically, no, kumbaga dapat, I'm sure the Vice President should know that she should respect this constitutional accountability mechanism, no? Lalo na ang pinag-uusapan pa naman dito sa articles of impeachment, ang charges sa kanya ay culpable violation of the Constitution, no? So again, we hope, no, na as sabi nga po ni Chair Ace Barbers, no, instead of attacking the integrity of the institution and the proceedings, baka mas maganda ho siguro sagutin ng diretsuhan yung mga mabibigat na accusation dito sa articles of impeachment. Huling dagdag na lang po. Ako, dismayado po ako bilang lawyer din. Ilang years pa lang sa profession, but VP Sara Duterte is also a fellow lawyer at several years na rin po siya sa kanyang profession. Hindi po willy-nilly, hindi po basta-basta nagbibitaw ng ganitong salita. Dapat po may ebidensya, may arguments, bakit masabi na ganun yung kaso. At sa ninarate nga po ni Attorney Jay kanina, no, doon sa basehan kung bakit daw quote-unquote may bending the law, simula pa lang doon sa House of Representatives,
it's beating a dead horse. Paulit-ulit na po yung naririnig nating argument na noong clarificatory hearings at the House Committee on Justice may quote-unquote irregularities na. Pero time and time again, the House and those involved in the impeachment process have explained kung ano na po yung naabot at ano yung nangyari po sa House Committee on Justice clarificatory hearings. For example, yung isa dyan is yung pag-submit ng AMLC ng report to the House Committee on Justice kung ano po yung nakita ng mga branches with VP Sara's accounts na covered and suspicious transactions na kailangan pong i-report sa kanila. And for that reason, mali daw yun. And for that reason, actually, yung asawa po ni VP Sara, si Attorney Mans Carpio, ay nag-file ng cases against several congresspeople, against the AMLC, against the BSP, doon sa nangyari na yun. Na time and time again, we've explained, meron pong authority under the law para gawin iyon. So, this is a tired argument that the people have already in their minds known the answer to. Ang hindi po natin nakukuha pang sagot ay nasan po ang confidential and intelligence funds ng OVP at ng Department of Education. Ano pong explanation sa paglaki ng yaman ni VP Sara na hindi po alinsunod sa SALN niya? Doon po tayo sa bumabalik, no, sa central questions kung bakit ba tayo nasa impeachment process to begin with. And I hope continuously that VP Sara Duterte engages these questions in good faith. Alright, maraming salamat po. Alright, thank you po. Now, recognize naman po natin si Vivian Gulia to ask her question. Good afternoon po. Nabanggit po Afternoon. kanina na yung pahayag po ni Vice Presidente regarding the bending the law dito sa impeachment process undermines people's trust and confidence in the institution. It could be considered an attack to the process. Ano po yung pwedeng gawin ng impeachment court regarding this? Ano po yung range of actions that the court can do? Well, as I mentioned a while ago, we leave that determination to the sound and judicious discretion of the presiding officer and the impeachment court as a whole. But of course, there are a lot of rules, governing not just the councils, but obviously the parties themselves. For example, the sub judice rule, when parties are not allowed to talk about the merits of the case. So if you, I don't know what's worse, merits or attacking the institution, the proceedings itself. But again, at the end of the day, we leave it again to the discretion, determination of the presiding officer and the impeachment court. I understand, sir. Pero does that include yung range of actions na possible? Does that include contempt po? Again, I guess for me, what I could say is we will not preempt the appreciation of the presiding officer and the other members of the impeachment court on this matter and whatever decision they'll take on it. And we will leave it to them. We trust in their sound judgment. Kong Rene? There is a range of actions that the Senate Impeachment Court can take. In the same way na ito rin po yung tanong din sa atin, ano po yung range of actions na pwedeng i-take noong may spliced video na lumabas sa mga interpellation questions and arguments ni Representative Cheljok, posted on the Facebook page of Senator Pia Cayetano. Ako, hindi ko rin po masabi kung ano yung full range na yan. Maaari po yung contempt. Maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. Pero totoo kasi na we're here kasi may proseso ng pananagutan na gusto nating matapos. Kung at every turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis, that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung
proseso na ito, yung authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Kasi may epekto lahat po ng charges na ito at yung eventual penalty na ipapataw sa kanya. Na resulta ng lahat ng proseso na ito at yung pag-iintindi ng mga mamamayan. We beg the question again and again, paano po ba na-appreciate ni VP Sara Duterte yung mga proseso na ito? Does she appreciate them at all? So, we have to ask that to VP Sara Duterte herself. And kung na-apekto, nadadamay na yung mga iba't ibang institusyon, I think it ought to be addressed. Huli na lang po, kasama po dito sa statement ng Vice on supposedly bending the law, yung pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo dun sa stage or rostrum or elevated platform. Sakali po na questionin ito ulit sa Korte Suprema, are you confident na it can withstand such questions petition? Ako po, as long as meron pong documentation, papers, yung Senate Impeachment Court na relevant at kaya pong ipakita sa Supreme Court, that should suffice. Again, meron pong separation of powers na ino-observe tayo dito sa jurisdiction natin. Ibig sabihin, kung ano pong mga patakaran na i-establish ng Senado, kung anong patakaran na i-establish ng House para sa kanila, yun po ay nararapat para sa mga institusyon na yun at hindi po dapat pumasok at mag-interfere yung Korte Suprema unless of course may question of due process na or grave abuse of discretion na. So kung meron pong ganun ng Senate, edi wala pong problema. Salamat po. Thank you, Vivian, sa yung questions. Since wala pang ibang gusto ulit magtanong, but we can give Vel another crack at asking her question. Okay. One question lang po. Napabalita lang po earlier na umalis si Kong Leviste and Senator Loren Legarda sa bansa as per NBI. Kung sakaling wala pa pong senator or kung sakaling hindi pa po makabalik si Senator Loren sa mga susunod na trial dates, magka-qualify pa rin po ba siya or dapat pa rin po ba siyang mag-qualify doon sa at least 2/3 threshold for conviction? Siguro ako po, for now, wala tayong nakikita na effect ng pagpunta ni Senator Loren at ni Congressman Leviste sa threshold. So that will come at the end kapag nailatag na ng prosecution at defense yung ebidensya na gusto nilang i-present. At sa dulo naman po, whether conviction or acquittal, yung Senate ang magde-decide kung paano nila i-handle, ano pong bilang nila, anong rules po ang applicable. For now, nagtitiwala tayo na all hands on deck sa pagbutbot ng ebidensya at syempre pagpapaintindi nito sa sarili nila at sa mamamayan. Una ko siguro baka we may be speculating too much, no? For all we know, baka by Monday, nandyan na ho ulit, no? Ang good senator at will participate in the proceedings, no? But in any case, sa ngayon, malinaw po yung ruling ng presiding officer dyan. 2/3 means 16. So meaning, kasama na nga ho doon, no? Madami namang at the time that statement was made, madami naman hong ibang senator judges na hindi nakakapag-participate, no? So parang walang pinagkaiba dito sa sitwasyon kung hindi man makakadalo sa susunod na pagdinig ang si Senator Loren Legarda. But at the end of the day, tulad ng sinabi ni Kong Reneco, maybe this matter would be properly addressed at the more appropriate time, no? At sa ngayon, yung legal position namin on it, hindi pa namin din pwedeng ma-discuss, no? Dahil hindi pa naman na pag-usapan yan yung position ng both parties regarding that. So I'll be violating sub judice rule. But for now, focus lang muna tayo sa pagpresenta ng ebidensya tulad ng sabi ni Kong po.
Ako naman, tanong ko lang, official ba yung travel sa ni Congressman Leandro Leviste and Senator Loren? So if it's official, then maybe wala sigurong question. If it's not an official travel, then maybe somebody should ask. Di ba? Anong bang meron? Di ba? So yun lang ano doon. Now, the threshold, no, yung voting will come at a proper time. I guess both camps, both panels, prosecution and the defense are already maybe preparing a petition before the Supreme Court, or maybe other groups that are also interested in knowing ano ba yung threshold kung meron mang pagbabago. But the ruling of the presiding officer in the beginning of this trial stays. No? Sinabi niya na 2/3 of all members, meaning 24 ang ating senators sa ngayon, so 16 pa rin. Unless this is changed by the Supreme Court. Okay, thank you po. Okay, thank you very much, Vel. And since mukhang wala nang may gusto magtanong, I think, quoting Attorney Lorna Capunan, we should know when to end. Pero to give a fitting conclusion po sa ating press briefing, siguro magandang bigyan natin pagkakataon ng ating mga panauhin to give their parting word, lalo na po kung anong aasahan ng ating mga kababayan sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa susunod na linggo. Go ahead po. Sige, si ladies first. Ako po, relevant din po yung usapin ng budget ngayon dahil in a few days, inaasahan po natin na marireceive na ng House of Representatives yung National Expenditure Program. Makikita ulit natin kung andyan yung confidential and intelligence funds, gano'n na po ito kalaki. Meron din po ito, yung Office of the Vice President and the like. So, ang sa atin, hanggat nandyan naman yung proseso ng pananagutan, dapat tayo nakatingin, nakasubaybay, at sa dulo nito, no, nandyan pa rin yung panawagan natin na kung anumang budget na nakalaan, dapat po pumunta to sa serbisyo ng mamamayan. Hindi po sa kung saan-saan. And kung hindi po ma-justify kung saan po pinunta itong confidential and intelligence funds, dapat po may pananagutan. So I hope these discussions not only shape the impeachment process moving forward, but also yung budget process that we will be undertaking for 2027 dito sa House of Representatives. Yun lang po, maraming salamat po. I hope we have a good day today. Okay, ako naman, ulitin ko lang, no? Kasi since 2022, it seems that wala pa ring sincere effort to liquidate. Kasi 2026 na ngayon eh. At kung meron talagang recipient yung confidential and intelligence funds na yan, ang tanong lang lagi na namumuo sa isipan ng ating kababayan ay bakit acknowledgement receipts, no? Ay kung pinapalabas na meron ding typo error doon sa mga dates na sinubmit, kasi mukhang isang taon bago nag-submit ng records eh. 2022 ang confidential fund na ginamit, pero 2023, a year after bago nagkaroon ng liquidation, kasi it is indicated in the dates of the ARs or the acknowledgement receipts na isinubmit nila, no. Until now, sa aking paniwala, no single piece of liquidation na isinubmit nila acceptable per the joint circular, no? Kasi kaya nga nagkaroon ng red flags, kaya nga nagkaroon ng AOM, nagkaroon ng notice of disallowances, kasi lahat ng sinubmit for the last 4 years ay hindi acceptable and in accordance with the joint circular. Alam naman natin na yung ating Vice Presidente ay abogado, yung kanyang Chief of Staff sa OBP, abogado, yung kanyang DepEd Chief of Staff, abogado rin, no? And yet the liquidation requirements which are listed or spelled out in the joint circular were still not followed, no? So bakit ganun, no? Hindi pa rin na ano to. Ito ba ay deliberate na paraan para to create confusion
So issue, iyan ang tingnan nating mabuti, no? Dalawang AOMs ang na-issue. And until the second AOM, no compliance was i-submit ang resibo. Kung merong mga taong gumamit ng ibang pangalan pero nakatanggap ng pondo, meron pong kaakibat na report yan, no, na dapat isinasubmit in a sealed envelope. At doon natin makikita, no, kung ano ba, naging successful ba yung intelligence and surveillance gathering nila, kasi gumamit tayo ng pondo ng bayan eh. So dapat tingnan natin yon. Yun ang mga sinisilip natin. This has nothing to do with politics, nor not even 2028. Because 2022 pa ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Gusto lamang malaman ng taong bayan kung anong katotohanan sa likod ng usapin tungkol sa confidential funds. Sa akin lang, very quickly again, no, inanyayaan ho natin lahat ng mga kababayan natin na tunghayan at subaybayan ho natin itong mga paglilitis na napaka-importante dito sa impeachment proceedings. So sa susunod na linggo, asahan ho natin ang pagtuloy ng pagtestigo ni Ms. Sailin Del Campo, no, na siya po yung magtutuloy doon sa storya na nakita na natin sa testimonya ni Attorney Wamil. So siya po na yung magpapaliwanag ano yung nangyari, no, dito sa mga usapin ng mga issues ng AOM at pagsumunod na no, notes of suspension and the notes of decision, no, dahil sabi nga ng Mr. Wamil at some point 2024 he left, so siya po ang sumunod. After niyan, tatawagin naman ho natin yung mga senior disbursing officers na si Ms. Acosta at Mr. Fajarda ng Office of the Vice President at Department of Education. So tulad ho na sabi ng mga unang witness natin, itong senior special disbursement officers, sila ho yung nakatanggap ng pera. So maganda ho marinig natin sa kanila, sa nila dinala itong pera na natanggap nila para sa confidential funds. So again, maraming salamat po sa inyo lahat ngayon, no, for joining us today. On that note po, salamat sa ating mga kaibigan sa media na sumama po sa atin sa panayam na ito ngayong araw na ito. Sa ating mga kababayan na patuloy ding sumusubaybay sa mga isyong ito sa ating Facebook and YouTube channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga panauhin. Walang iba kundi si Congressman Ace Barbers, Congressman Rene Co, at Attorney J. Tolosa, mga miyembro po ng impeachment team, ng buong impeachment team ng House of Representatives, your House of the People. Magandang tanghali. Maraming salamat po sa ating lahat. Ingat po tayo. Thank you. Yes po. Good Salamat. drive, guys. Bye, sir. Good drive. Happy Yes, sir. Friday. Bye, sir. Jay, Thank you. Rene. Yes, sir. Ingat po, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.